Sabi ng makapangyarihang Diyos, Ang puwersa ng buhay ng Diyos ay kayang manaig sa anumang kapangyarihan. Nahihigitan nito ang alinmang kapangyarihan. Ang kanyang buhay ay walang hanggan. Ang kanyang kapangyarihan ay katangi-tangi at hindi magagapi ng anumang nilikhang nilalang o puwersa ng kaaway. Ang kanyang puwersa ng buhay. Umiiral ang puwersa ng buhay ng Diyos at pinagnininginang makinang itong liwanag na hindi alintana ang oras o lugar. Maaaring may pagbabago ang langit at lupa, ngunit ang buhay ng Diyos ay ganun pa rin. Lilipas ang lahat ng bagay, ngunit mananatili pa rin ang buhay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang pinagmulan ng pag-iral ng lahat ng mga bagay at ang ugat ng kanilang pag-iral. Nanggaling sa Diyos ang buhay ng tao. Dahil sa Diyos ang pag-iral ng kalangitan at nagmumula sa kapangyarihan ng buhay ng Diyos ang pag-iral ng mundo. Walang bagay na nagtaglay ng kasiglahanang kayang malampasan ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. At walang bagay na may lakasang kayang takasan ang nasasakupan ng pamamahala ng Diyos. Sa ganito, di alintana kung sino sila. Dapat magpasakop ang lahat sa pamamahala ng Diyos. Dapat mamuhay ang lahat sa ilalim ng utos ng Diyos. At walang sino man ang makakatakas mula sa kanyang mga kamay. Amen. sobrang naantig ako sa mga salitang ito ng Diyos. Nung naaresto ako at brutal na pinahirapan ng mga pulis ng CCP dahil sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, mga salita ng Diyos ang gumabay sa akin para mapagtagumpayan ang pasakit at makatakas sa kanilang pugad. Talagang naranasan ko ang autoridad ng mga salita ng Diyos at nagkamit ng pananampalataya para sundin siya. Salamat sa Diyos. Makalipas yon ng 7:00 ng gabi ng Nobyembre 23, 2005. Nasa pagtitipon kami ng mga sister. Nang biglang pumasok ang 5 pulis at pinalibutan kami. Hinalughog nila ang lugar na parang isang grupo ng mga tulisan. At kinumpiska ang mga bag namin at libro ng mga salita ng Diyos. Tapos pinusasan kami at dinala sa himpilan ng pulisya. Takot na takot ako. Tumawag ako sa Diyos. Hinihiling sa kanyang protektahan kami. Naisip ko ang salita niyang ito. Alam mong lahat sa paligid mo ay dahil sa aking pahintulot at pinlano ko ang lahat ng ito. Tingnan to ng malinaw at pasayahin ang aking puso sa kapaligirang ibinigay ko sa iyo. Huwag kang matatakot. Ang makapangyarihang Diyos ng maraming hukbo ay tiyak na sa iyo. Siya'y nasa inyong likuran at inyong sanggalang. Amen. Ang mga salita ng Diyos ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang lahat ay nasa mga kamay ng makapangyarihang Diyos. Kaya kung nasa panig ko ang Diyos, anong dapat kong katakutan? Tama. Binigyan ako nito ng kumpiyansa para tumayong saksi sa pamamagitan ng pag-asa sa Diyos. Amen. Pinusasan kami ng pulis sa metal na upuan nung nasa himpilan na kami. May 100 o higit pang pulis ang nandoon na nagpapalitan para tanungin kami. Pilit nilang hinihingi ang pangalan at tirahan ng lider ng iglesia. Ano man ang itanong nila, nanatiling tikom ang bibig ko. Buti. Nang sumunod na gabi, dinala nila kaming 3 sa isang detention house. Talagang malakas ang buhos ng niebe nung gabing yon. Pero kinuha nila ang mga balabal namin. Pinagsuot lang ng manipis na damit. Nanginginig kami sa ginaw habang papunta roon. Dinala nila kami sa isang tagong selda, kung saan naririnig ko ang ingay ng mga bilanggo na binubugbog at humihiyaw. Kinilabutan ako. Para itong impyerno sa lupa. Siya nga. Itinulak kami papasok sa isang selda at sinabihan ng ibang bilanggo na bigyan kami ng magandang pagsalubong. Bago ko pa namalayan, tinadyakan ako ng pinuno ng mga bilanggo pabagsak sa sahig. Sobrang sakit noon na hindi ako makatigil sa paggulong at paghiyaw. Tapos, winarak nila ang mga suot naming damit. At hinila kami sa banyo para sa malamig na pagligo. Napakasama. Talaga? Bumuhos sa akin ang napakalamig na tubig. Di makontrol ang panginginig ko at ang mga ngipin ko'y nangangatal. Napakasakit noon na para bang hinihiwa ang laman ko. Nawalan ako ng malay noon at hindi nagtagal ay nahimatay. Pagkatapos, binugbog ulit nila ako nung magkamalay ako, itinatapon ako sa tabi pag napagod na sila. Nagsimulang humina ang espiritu ko at naisip ko kung ano pa kayang gagawin nila sa akin. At kung kakayanin ko pa to.
Sa aking pasakit, binigyang liwanag ako ng Diyos para isipin ang himnong ito. Siguradong kayo sa ilalim ng patnubay ng liwanag ng Diyos ay makakawala sa pagsakal ng mga pwersa ng kadiliman. Sa gitna ng kadiliman, siguradong hindi mawawala ang liwanag na gabay ninyo. Siguradong maninindigan kayo at di matitinag sa lupain ng sinim. Sa mga pagdurusang tinitiis nyo, mamanahin ninyo ang mga pagpapala ng Diyos. At siguradong maglilingin sa inyo ang kanyang kaluwalhatian sa buong sansinukob. Amen. Paulit-ulit na, tahimik kong kinanta ang himnong ito upang lumakas ang loob ko. Pwede akong saktan ni Satanas, pero hanggat tumitingin ako sa Diyos at umaasa sa Kanya, aakayin niya ako para magtagumpay sa pahirap ng mga demonyo at panatilihin akong nakatindig. Pagtatangka ni Satanas yun para itanggi at ipagkanuluko ang Diyos. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang pakana nito, Tama. kundi tatayong saksi para sa Diyos at ipapahiya si Satanas. Pagkatapos ng 21 araw doon, inilipat ako sa County Public Security Bureau. Iniupo nila ako sa metal na upuan para sa pagtatanong. Nung di ako nagsalita, nung gabing yon, pinusasan nila ako sa mga kamay ko at isinabit sa rehas ng bintana. Nakabitin ako kaya hindi ko halos maabot ang sahig. Sabi ng isa sa kanila, napakahaba ng pasensya ko. Magmamakaawa ka sa akin at ibibigay ang pangalan ng leader ng inyong iglesia. Ilang sandali pa, ang mga pulsuhan ko'y sobrang sakit na. Paulit-ulit akong nagdasal noon, hiniling ang patnubay ng Diyos para hindi ako sumuko kay Satanas. Amen. Amen. Ako ay nanatiling tahimik, kaya dinala nila ako sa silid ng interogasyon. Pagpasok ko, nakita kong nakalatag ang lahat ng uri ng kasangkapang pang-torture. May hilera ng batuta ng pulis na nakasabit sa dingding, at mga pamalo, latigo at isang tiger bench na nakasandal sa pader. Ilang pulis ang ginamitan ng mga dekuryenteng batuta at latigo ang isang lalaki nasa 20 edad. Nagkaluray-luray ang laman niya mula sa mga pambubugbog. Napakasalbahe, napakalupit. Tapos, lumapit ang isang babaeng pulis at sinipa ako ng walang sabi-sabi. Tapos ay hinila ako sa buhok at iniumpog ang ulo ko sa pader. Nahihilo ako at pakiramdam ko'y mahahati ang ulo ko noon. Habang nananakit, marahas niyang sinabing, kung hindi ka magsasalita, malalagot ka sa amin. Sumali sa pananakot ang 2 iba pang pulis. May mga tao kaming darating mula sa iba't ibang himpilan, napakarami naming oras. 1 buwan, 2 buwan. Kahit gaano pa katagal, tatanungin ka namin hanggang magsalita ka. Napakasama nun. Talaga. Grabe sila. Ang marinig na sabihin nila yon. At saka isinasaalang-alang ang mga salbahe nilang taktika laban sa akin. At kung paano nila pinahihirapan ng husto ang lalaking yon, ay nag-iwan ng takot sa akin. Kinakabahan ako. Takot na takot ako na di ko makakayanan ng pagpapahirap na naghihintay sa akin. Agad akong nagdasal sa Diyos. Noon lang, naisip ko to mula sa mga salita niya. Kapag handang isakripisyo ng mga tao ang mga buhay nila, ang lahat ng bagay ay nagiging walang halaga. Siya nga. At walang sino mang makagagapi sa kanila. Ano ang higit na mahalaga kaysa buhay? Kaya, nawawalan si Satanas ng kakayahang gumawa pa sa mga tao. Walang anumang magagawa ito sa tao. Amen. Napagtanto ko dahil sa salita ng Diyos na ginagamit ni Satanas ang takot natin sa kamatayan para ipagkanulo natin ang Diyos. Oo nga. Ang buhay ko ay nasa mga kamay ng Diyos. Paano makukontrol ni Satanas ang buhay ko? Kailangan kong ihandog ang buhay ko. Maging saksi para sa Diyos at ipahiya si Satanas. Amen. Binigyan ako ng pananampalataya at lakas ng isiping ito. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Sumigaw ang isang pulis. Nagalit dahil sa katahimikan ko. Makakatikim ka sa akin. Sa tingin mo hindi kita kaya? Tapos, muli nila akong isinabit sa taas ng bintana gamit ang mga posas na iyon. At sinimulan akong sundutin ng dekuryenteng batuta. Malalakas na daloy ng kuryente ang dumaan sa buong katawan ko na nagpangisay sa akin. Habang lalo akong nagpupumiglas, mas humihigpit ang mga posas na parang mapuputol na ang mga kamay ko. Nasa matinding paghihirap ang buong katawan ko. 2 pulis ang gumamit ng batuta nila sa akin. Nangisay ako at nagsimulang lubos na mamanhid. Nag-umpisang lumabo ang ulirat ko.
At nawalan ako ng malay sa huli. Napakasama nila. Oo nga. Maya-maya nagising ako dahil sa ginaw. Naninigas dahil sa malamig na ihip ng hangin. Nagsimula na naman akong mawala ng malay. Pero wala akong pagdududa. Hindi ako maaaring bumigay. Tatayo akong saksi kahit ikamatay ko pa. Amen. Naisip ko, nung ipinako sa krus ang Panginoong Hesus para tubusin ang sangkatauhan, nilatigo siya hanggang sa magkaluray-luray. Tapos ay ipinako sa krus ng buhay at iniwan hanggang tumulong ang huling patak ng kanyang dugo. Napakaraming ibinigay ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Talagang naantig ako sa pag-iisip ng pagmamahal ng Diyos. Dinasal ko ito. O Diyos, ibinigay mo sa akin ang buhay na ito. Kung nanaisin mong mamatay ako, magpapasakop ako. Amen. Kahit usigin ako ni Satanas hanggang mamatay, tatayo akong saksi para sa iyo at ipapahiya si Satanas. Amen. Tapos, nagsimulang luminaw ng bahagya ang isip ko. At naisip kong paano naging martir sina Pedro at Esteban. Tahimik kong kinanta ang isang himno na alam ko. Sa pagtatapon ng Diyos at sa kanyang pagsasaayos, Nakakatagpo ako ng paghihirap at mga pagsubok. Paano ako panghihinaan ng loob? Paano ako magtatago? Ang kaluwalhatian ng Diyos ang dapat mauna. Sa paghihirap, ginagabayan ako ng Diyos, at ang pananampalataya ko'y nagawang perpekto. Ibinibigay ko sa Diyos ang aking lubos na debosyon, matayog sa lahat ng kalooban ng Diyos. Hindi alintana ang hinaharap. Hiling ko lang na masiyahan ng Diyos. Matunog akong magpapatotoo at ipapahiya si Satanas para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. para sa akin, nakakaantig at nakakaudyok ito. Napagpasyahan kong kailangan kong tumayong saksi para sa Diyos. Gaano man ako pahirapan. Amen. Amen. Nung sumunod na umaga, nagbabantang sabi ng isang pulis, medyo maswerte ka, di ka namatay sa lamig. Kung di ka magsasalita, kahit ang Diyos mo, di ka maililigtas. Sa puntong yon, naisip kong, nilikha at pinamumunuan ng Diyos ang lahat ng bagay. Nasa mga kamay niya ang kapalaran natin. Wala kang karapatang magpasya sa buhay ko, nasa sa Diyos yon. Tama yan. Pagkatapos, sinundot ulit ako ng pulis gamit ang dekuryenteng batuta niya. At isang malakas na daloy ng kuryente ang dumaan sa akin. Sobrang nasasaktan ako at hindi ko mapigilang magsisigaw. Pero tumatawa silang lahat at nagsabi ng maraming kalapastanganan. Napupuot ako. Talagang isang grupo sila ng mga demonyo ni Satanas na lumalaban sa Diyos. Mga dyablo sila. Siya nga. Patuloy nila akong kinukuryente. Pakiramdam ko hindi ko na kaya. At saka, nangihina na ako. Kaya nagmakaawa ako para sa proteksyon ng Diyos. Nung sandaling yon, naisip ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Kayang manaigang puwersa ng buhay ng Diyos sa anumang kapangyarihan. Bukod dito, nahihigitan nito ang alinmang kapangyarihan. Walang hanggan ang kanyang buhay. Bukod tangi ang kanyang kapangyarihan. At hindi magagapi ng anumang nilikhang nilalang o puwersa ng kaaway ang kanyang puwersa ng buhay. Umiiral ang puwersa ng buhay ng Diyos at pinagniningning ang makinang nitong liwanag nang hindi alintana ang oras o lugar. Ang langit at lupa ay maaaring may pagbabago, ngunit ang buhay ng Diyos ay ganoon pa rin. Maaaring lumilipas ang lahat ng bagay, ngunit mananatili pa rin ang buhay ng Diyos. Amen. Amen. Sapagkat ang Diyos ang pinagmula ng pag-iral ng lahat ng mga bagay at ang ugat ng kanilang pag-iral. Amen. Amen. Binigyan ako ng lakas ng mga salita ng Diyos. Binuhay muli ng Panginoong Hesus si Lazarus gamit ang isang salita at bumangon si Lazarus mula sa libingan niya. Kung ayaw ng Diyos na mamatay ako, hindi ako mahahawakan ni Satanas gaano man ito maging kabagsik. Tama. Gagawin ko lahat ng magdadala ng kalwalhatian sa Diyos kahit ikamatay ko pa to. Salamat sa Diyos.
Nung hindi ko na inisip ang sarili kong buhay o kamatayan, isang himala ang nangyari. Kahit gaano pa nila ako kuryentehin, wala akong anumang sakit o paghihirap na naramdaman. Naging talagang alerto rin ako. Alam na alam kong pag-aalaga at proteksyon ito ng Diyos. Siya nga. Personal kong naranasan ang autoridad ng mga salita ng Diyos at lumakas ang pananampalataya ko. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nung gabing yon, may bagong paraan ng mga pulis para pahirapan ako. Ipinosas nila ako sa harap ng isang bintana at nagpalitan para masigurong hindi ako natutulog. Sinasampal nila ako sa sandaling pumikit ang mga mata ko. 2 araw na akong walang pagkain o inumin. Ubus na ang lakas ko. At namamaga ang mga mata ko. Nanginginig ako sa napakalamig na ihip ng hangin sa akin. Ang makita, ang mga pulis na nakaupo ron habang nakadikwatro pa, suot ang panlamig nila, pinanlilisikan ako ng tingin. Pakiramdam ko'y nakikita ko ang mga demonyo mula sa Hades. Galit na galit ako. Nilikha ng Diyos ang tao, kaya ang sambahin siya ay tama at natural. Tama. Pero hindi ito pinapayagan ng CCP, sinasalungat nito ang Diyos. At inuusig ang mga mananampalataya sa mga kasuklam-suklam na paraan. Naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Isang maruming lupain sa loob ng mahabang panahon, kakilakilabot ang karumihan, napakalungkot dito. Naglipa na ang mga multo na may panlilinlang at mga walang batayang paratang, walang awa at malupit. Niyuyurakan ang bayang ito ng mga multo at iniiwan ng mga bangkay. Ang pagkabulok ay bumabalot sa lupain. At mahigpit itong binabantayan. Sino ang makakakita sa mundo sa kabila ng himpapawid? Kalayaan na pang relihiyon? Lihitimong mga karapatan ng mga mamamayan? Panlalansi lahat yon upang pagtakpan ang kasalanan. Oo. Tinulungan ako ng salita ng Diyos na makita ang diwa ng paglaban sa Diyos ng CCP. Oo nga. Sumumpa ako sa sarili ko na tatalikdan ko to. Sa loob ko sumisigaw ako. Mga demonyo, paano nyo naisip na ipagkakanulo kong Diyos? Amen. Noong 5 gabi, punong-puno ng dugo ang mga kamay ko na mamaga. Parang bibigay na ang buong katawan ko. Pakiramdam ko, kinakain ng di mabilang na insekto ang lamang loob ko. Hindi talaga mailarawan ng sakit. Gutom at nauuhaw ako. Makalipas ang ilang araw, nanginginig ako sa lamig at wala ng lakas. Pakiramdam ko, hindi ko nakakayanin. Naisip ko na mamamatay ako sa gutom o uhaw pag nagpatuloy to. Walang tigil akong nagdasal sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na bigyan ako ng lakas para mapagtagumpayan ang kalupitan ni Satanas. Amen. Nung sandaling yon, binigyan ako ng kaliwanagan ng Diyos. Nanggaling sa Diyos ang buhay ng tao. Dahil sa Diyos ang pag-iral ng kalangitan at nagmumula sa kapangyarihan ng buhay ng Diyos ang pag-iral ng mundo. Amen. Amen. Walang bagay na nagtaglay ng kasiglahan ng kayang malampasan ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at walang bagay na may lakas ang kayang takasan ng nasasakupan ng pamamahala ng Amen. Diyos. Naisip ko, totoo yon, nagmula sa Diyos ang buhay ko. At Diyos lang ang makakakuha ng buhay na ito. Wala sa pagpapahirap ni Satanas ang maaaring pumatay sa akin. Amen. Amen. Nung maisip ko yon, nahiya ako sa kung gaano kaliitang pananampalataya ko sa Diyos at kaalaman ko tungkol sa Kanya. Nakita ko rin na gusto ng Diyos na matutuhan ko mula sa malupit na kapaligirang yon na hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Tahimik akong nagdasal. Makapangyarihang Diyos, ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Nais kong magpasakop sa iyong mga pangangasiwa at pagsasaayos, mamatay o mabuhay man ako. Amen. Naramdaman kong bumalik ang lakas ko pagkatapos kong magdasal at hindi na ako masyadong gutom o nauuhaw. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Bumalik ang mga pulis ng 8:00 ng gabing yon. Nung makitang hindi pa rin ako nagsasalita, sinampal nila ako hanggang mapagod sila.
Mas lalo nila akong binantayan pagkatapos noon. Nagpapalitan sila para nakikita nila ako. Kapag napapapikit na ako, hahampasin nila ako ng isang nirolyong magazine para gisingin. Napakasama, no? Tama. Alam ko namang sinusubukan nilang sirain ang espiritu ko para madulas ako tungkol sa iglesia habang hindi ako makapag-isip ng malinaw. Siya nga. Siya nga. Ubus na ako. Hinang-hina ang katawan ko at sobrang nahihilo. Hindi ko alam kung gaano ko pa kayang tumagal. Takot na takot ako na hindi ko na makakayanan ang sakit na nararamdaman ko at ipagkakanulo ko ang Diyos kahit ayoko. Tahimik akong nagdasal sa Diyos. Diyos ko, parang hindi ko na yata kaya. Natatakot akong ipagkanulo ka. Pakiusap, protektahan mo ako. Mas gusto ko pang mamatay kesa maging Judas. Amen. Amen. Tapos, ang isip ko ay lumalabo. Hindi ko na nga masabi kung buhay ba ako o patay. Sa kalituhan ko, pakiramdam ko gumaan ang katawan ko at lumuwag ang mga poses ko. Yan ang talagang Salamat proteksyon sa ng Diyos. Diyos. Umaga sa ika-6 na araw, sinampal ako ng pulis para magising at sinigawan ako. Talagang ginulo mo kami. Sinamahan ka namin dito ni hindi nga kami nakatulog ng maayos. Kung hindi ka magsasalita ngayon, sisiguruhin kong hindi ka na makakapagsalita ulit. Gagawin kitang baliw. Sasabihin ko sa lahat na nangingisay ka dahil sa paniniwala sa Diyos mo para lahat sila isusuko siya. Napakasama nila. Oo nga, totoo. Galit akong marinig ang mga kasinungalingang ito mula sa isang mapagbantat masamang demonyo. Ang sama nila. Agad silang nagdala ng isang mangkok na puno ng itim na likido. At lumakas ang kabog ng dibdib ko. Gusto nila akong bigyan ng gamot para mabaliw ako. Nagmadali akong tumawag sa Diyos, hiniling ang proteksyon niya. Siya nga. Sa oras na yon, naisip ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang kanyang mga gawa ay nasa lahat ng dako. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa lahat ng dako. Ang kanyang karunungan ay nasa lahat ng dako. At ang kanyang otoridad ay nasa lahat ng dako. Lahat ng bagay ay umiiral sa ilalim ng kanyang titig at nabubuhay sa ilalim ng kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Amen. Muli akong pinuno ng pananampalataya ng mga salita ng Diyos. Diyos ang namumuno sa lahat. Ang lahat sa sansinukob ay nasa kanyang mga kamay. Tama. Si Satanas, laman lang natin ang kayang pinsalain, pero hindi kayang pamunuan ang buhay natin. Tama. Tama. Noong subukin si Job, katawan lang niya ang nakayang pinsalain ni Satanas. Hindi talaga hinayaan ng Diyos na malagay sa panganib ang buhay ni Job. Amen. Gusto ni Satanas na inumin ko ang gamot na yon para maging baliw ako isang hangal. Para ipagkanulo ang Diyos na kahihiyan ng dala sa ngalan niya. Pero hindi pwede mangyari yon nang wala ang pahintulot ng Diyos. Tama yan. Kinalma ako ng isiping ito. Noong hinawakan ng isang siraulong pulis ang baba ko at ibinuhos ang buong mangkok ng mapait at maasim na laso na yun sa bibig ko. Ito ay mabilis na umepekto. Pakiramdam ko, ang mga lamang loob ko, parang pinipiga at tila pinupunit. Napakasakit nun. Nahirapan akong huminga at talagang hinihingal ako. Hindi ko maigalaw ang mga mata ko. Nagdodoble ang paningin ko. Pagkatapos, nawalan ako ng malay. Di ko alam ang oras na lumipas, pero narinig ko na may nagsabing, tiyak na masisiraan siya ng bait matapos niyang inumin ang gamot na iyon. Alam ko noon na nakayanan ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Sorpresa yon para sa akin na hindi ako nangisay at malinaw pa rin ang pag-iisip ko. Salamat sa Diyos. Yun ay tunay na pagiging makapangyarihan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Muli akong iniligtas ng Diyos sa panganib. Salamat sa Diyos. Tunay kong naramdaman ang katapatan ng Diyos. Palaging nariyan ng Diyos para sa akin. Siya nga. Siya nga. Yun ay proteksyon ng Diyos. Tama. Sa pugad na yon ng mga demonyo, ginabayan ako ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at lagi akong iniligtas mula sa kamatayan. Amen. Tahimik kong inawit ang himnong pumupuri sa Kanya. Amen. Salamat sa Diyos. At mas lalo akong nagpasyang tumayong saksi para sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. 6 na araw at gabi akong pinahirapan ng mga pulis.
Nasa bingit na ako ng pagbagsak nang walang anumang pagkain o tubig. Ikinulong nila ako ulit sa isang selda. Kitang nasa bingit na ako ng kamatayan. Makalipas ang ilang araw, sinubukan ulit nilang kumuha ng impormasyon tungkol sa iglesia. Pero tumanggi ako. Isang pulis ang galit na sumigaw. Talagang matibay ka. Hindi ako halos nakatulog sa loob ng 6 na araw pero wala akong nakuha sa'yo. Tapos, ibinalik nila ako sa selda. Nung oras na yon, tuwang-tuwa akong makita na natalo talaga si Satanas. Salamat sa Diyos. Nagpasalamat at pinuri ko ang Diyos. Salamat sa Diyos. Makalipas ang 4 na buwan sa detention, pinaratangan ako ng CCP ng paggamit ng sijaw para pahinain ng pagpapatupad ng batas at binigyan ako ng 18 buwang sentensya. Napakasama. Grabe sila. Binilanggo ako noong Marso 2006 para gugulin ang sentensya ko. Para sa akin, impyerno sa lupa ang lugar na yon. Dumaan ako sa matinding pagpapahirap. Nalagpasan ko ang mahihirap na araw na yon at nilisan ang impyernong yon nang may pag-aalaga at proteksyon ng Diyos at patnubay ng kanyang mga salita. Salamat sa Diyos. Matapos akong brutal na usigin ng CCP, nakita ko talaga ang malademonyong diwa nito nang nagngangalit na paglaban sa Diyos. Naranasan ko rin ang autoridad at kapangyarihan ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa aking sakit at kahinaan, ang mga salita ng Diyos ang nagbigay sa akin ng pananampalataya at lakas at ginabayan akong mapagtagumpayan ang pamiminsala ng mga demonyong iyon. Salamat sa Diyos. Personal kong naranasan na ang Diyos ang panustos ng ating mga buhay na palagi siyang nariyan para tulungan tayo. At mas tumatag ang pananampalataya kung sundin siya. Salamat sa Diyos. Napakaganda ng Talagang almusal na to. kamangha-mangha ang gawa ng Diyos. Nakikita natin ang patnubay ng Diyos.